Hello, good morning mga classmate, schoolmate, mga ka-YouTuber, tsaka ka-tsukaran. Nandiyo tayo ulit para sa isang natin ulit topic, ang matter. Balik na tayo ulit sa ating subject na science. At ngayon naman talakayin natin ang ating topic na matter. Itong matter ay ang kanyang definition ay matter is anything that occupied space and has weight and mass and volume. Yan, no? Or it has mass and volume. Yan ang definition ng matter. Ngayon, ang ibig sabihin nito, kahit anong bagay, no? Ito, kahit anong bagay, anything dito sa paligid natin, sa nakikita natin, sa mga ginagamit natin, kahit anong bagay siya na maaaring occupied ng space at may bigat, no? It has a mass and a volume. Yon, may dami siya. So itong matter, ito yung pinaka-introduction sa pag-aaral natin ng science, no? Siya yung beginning na pinakamalaking bagay na dapat natin pag-aralan sa science, kasi ito yung pinakamaraming tayo matutunan about science, no? So itong word na matter is binigyan pa natin ng ibang kahulugan sa kanyang bagong, sabihin natin sa bawat letter niya, no? Binigyan natin ng bagong kahulugan. So ito yun. Yan. Binigyan natin siya ng ibang kahulugan, no? Para dun sa word na matter. So as a science, no, bigyan natin siya ng bagong meaning para mas lalo natin maintindihan, mas lalo natin matalakay yung kanyang ibig sabihin o paano natin siya magiging isang subject na dapat nating pag-aralan sa science, kasi ito yung pinaka-introduction ng science, no? Before pumunta tayo sa ibang topic. So ang M is for molecules. Yan, molecules, no? M, ibig sabihin matter yan kasi meron yung molecules. So or another is mass, meron siyang bigat, no? Yan ang binigay ko meaning dito sa letter M niya. Tapos ang isa pang meaning ng M niya is materials. Yan, kasi siya ay isang bagay, no? Mga materyales na mga ginagamit natin. Ayan yung pinaka niya, meaning, no? Tapos sa E naman, A is for atom. Yan, atom. Hindi ito yung atom na kilala natin sa TV, no? Iba yun, ibang atom yun. Ito yung kasi yung atom yung wala kasi yung apelido, yung atom yun, iba yun. Pero pares lang si atom, no? Tapos activity, yun, no? Activity kasi every time na magkakaroon tayo ng pag-aaral science o magkakaroon tayo ng experiment, magkakaroon tayo ng activity. Yan, activity. Yan, activity, no? So itong
words natin na matter, mas marami pa siyang kahulugan, depende lang kung paano ito ginagawa, no? So kanya-kanya lang tayong kaisipan para mas masyado natin maintindihan. Tapos sunod dun is anything, kahit anong bagay daw. Yan, anything. Kasi sabi nito is anything that has occupied space and has weight. Kung kahit anong bagay uli, no? Matter talaga siya. Sa T naman is for temperature. Yan, unang T is bigyan natin siya ng meaning as a temperature. Yan, kasi dito sa matter, no, meron tayo diyang pag-aaral about hotness and the coldness of the body. So meron siyang temperature. And then technology. Yan, dahil sa pag-aaral natin ng matter, nagkakaroon tayo ng teknolohiya. Nakagawa tayo ng isang bagay na pakinabang, so naging high-tech tayo. Yan, technology, no? So another T is for texture. Dito kasi sa science, ang mostly pag nagkakaroon tayo ng activity, yun nga yung tinatawag nating experiment, gagamit tayo ng mga bagay, no? Ang sinasabi kasi ng texture, kung halimbawa itong whiteboard, no, yung pag hinawakan mo siyang ganyan, ang texture niya is makinis, no? Sometimes ganyan, may mga materials kasi ito na makinis yung texture niya. Iba naman yung kahoy is rough. Tapos meron namang glossy o makintab, merong madulas, merong makinis, or merong wet, yan, basa. Depende sa surface yan. Yun ang texture niya, no? Kung paano mo siya ma-identify na materials. Tapos yung E naman is element. Yun, no? Element. Yan. Element. Kasi nga matter ang pinag-aaralan natin. Natural, may element yan. Yan ang pinaka, meron siyang molecules and element. Yan, mga bagay na pag-aaral natin about science. Tapos pangalawa niyan is equilibrium. Meaning ng equilibrium, no, is ano lang, balance. Yan, nasa science din yan, yung pag-aralan natin yung equilibrium, meaning yan balance. Yung paano karamihan yan sa mga activities natin na di-discover natin about yung pagbabalance ng hangin tsaka ng init sa ibang state ng matter, no? So meron pang isa is yung evaporate or evaporation. Nasa science din yan, ano? Yan, meron tayong pag-aaral sa science about evaporation. Yan, yung karamihan dyan yung gas, yan, mga nag-evaporate yan. So later talakayin din natin yan. Tapos yung R is rigid. Yan, rigid object yan, object. Mostly ito pag-aaral natin ito sa solid na mga state of matter. Yan, no? And then reaction. Kasi meron tayong mga encounter dito na nagkakaroon siya ng reaction once na tayo mag-experiment. Mostly naman doon sa mga liquid, no? Yung mga reaction. So yan ang nagawa nating another definition ng matter, no? So sabi ko nga, ito yung pinaka-introduction ng pag-aaral natin about science. So ito pinakamahalaga to. So ito, sa sunod na topic natin, isa-isahin natin to, lalo na yung state of matter, no? Yung dati 3 state lang yun, state of matter. Yan, yung solid, liquid, and gas, no? Yan, pag-aaralan din natin yan. Importante dyan sa
3 state of matter, pero meron pa isa na dagdag yan, yung plasma. Yan yung bagong state of matter, no? So sana magustuhan nyo itong bagong meaning natin ng matter. Sana magkaroon tayo ng bagong idea at hopefully na maintindihan nyo, mas lalo nyo maintindihan o magkaroon kayo ng interest lalo sa pag-aaral natin ng science. So hanggang dyan lang muna tayo mga classmate, mga schoolmate, saka mga katsukaran, mga YouTuber. Sana magustuhan nyo yung ating explanation. I-like nyo lang po at i-subscribe sa ating bottom para maging updated po kayo sa ating susunod na topic about science. Hanggang dyan lang po muna. Ito po ulit ang inyong lingkod. Maraming salamat and good morning.